iniwan nga natin katanungan kay Tita Annabel na kung totoo ba ang mga bulong-bulungan ng mga matatabilang dila na mas mataas ang kanyang komisyon sa kanyang mga alaga bilang talent manager kumpara sa ibang mga managers. At walang pag-iimbot at walang kakurap-kurap ang matang sinabi niya at inamin niya na yes, might as well. Kaya naman tinanong natin, Chief Inspector, Inspector Miranda, resulta, truth or lie? Truth. Alright. Nagulat ako doon, Tita Annabel. Usually, yung iba, hindi inaamin. So, tama ba ako? Yung ibang manager, 10-20%. Kayo, 30 ba? 25? Alam mo, sweet, yung 30% na yan, actually, kalahati na mapunta sa akin. Kasing kalahati, pinapaaral ko sila ng acting, pinapaaral ko sila ng dancing, mga pictorial. May 15%, parang binabalik nyo rin sa kanila Binabalik through ko. mga pictorial, workshop. Yes. Mahirap kaya magpasikat ng isang hindi pasikat, mahirap pag-build up. Kaya dapat talaga, biyasa ang talent maliban sa itsura. Kailangan gumastos ka talaga sa lahat. Ayun, ang bongga. Yun naman pala, may pinupuntahan naman pala. Well, anyway, ito na, Tita Annabel, ang huling katanungan na talaga naman pinag-uusapan ng sambayan ng Pilipino, pati na rin ang ating mga kapuso sa ibang bansa na nanonood ngayon via GMA Pinoy TV. Ito na, ang huling tanong. Ayun, huli. Tita Annabel, usapang politika na po tayo. Marami ang nagulat, talaga naman dumagundong sa apat na sulok ng daigdig, pati na rin ng showbiz. Ang bali-balita na plano mong paktakbo bilang congresswoman sa Cebu North District sa 2013 election. Kahit may mga bulong-bulungan din na ilan sa iyong mga anak ay hindi sumasang-ayon sa desisyon mong yan. Kaya naman gusto naming malaman ngayon, Tita Annabel, sa kabila ng pagkontra ng iyong mga mahal sa buhay at ilang mga kaibigan, desidido ka na bang pumasok sa politika next year? Don't lie to me. Yes or no? Ipinagdadasal ko at pinag-iisipan ko yan, sweet. So, as of now, yes or no? Pinag-iisipan ko. So ngayon, no pa? Hindi ka pa. Ang tanong ko lang naman po ay kung handa na po ba kayo? So yes or no? No. No. Oh, very, very very, at least honest siya. Sinabi, hindi pa ako ready. Ano pa kaya mga gagawin ni Tita Annabel para mapayes natin siya? Kasi ang balita ko, yung mga taga North District ng Cebu, talagang nung nalaman, tuwan-tuwa daw. Nagpaletsyong Cebu agad-agad nung nalamang na tatakbo ka. To think na next year pa yun, hindi pa nag-a-announce si Tita Annabel. Nag-no naman, umami naman, Inspector Miranda, is it the truth or a lie? Ay! Ay, Tita Annabel, kasera ka! Shake it, shake it, sweet. Pull your head down to your feet. Please ka na, wag ka na mag-deny. Pag tinanong, don't tell a lie. Wag na magmaang-maangan pa. Ume-etching ka. Dahil nakalay detector ka. Huli-huli ka. Akala ko ba naman mape-perfect nyo, Tita Annabel? Kasi ang balita namin talagang gustong-gusto mo na. Kung maaari nga eleksyon na this year, takbong-takbo ka na daw talaga eh. Kaya nagulat ako, nag-no ka eh. Noong una, excited talaga ako. Oh, ano bang problema? Bakit parang naging apprehensive naman Kasi ngayon? nung umuuna yung nagbabawal sa akin nung una, Oh. parang nag-isip na rin ako ngayon. Pinag-isipan ko at pinagdadasal ko kung talagang tama bang tatakbuhin ko sa bagong mundo na yon. Kaya right now, talagang Oh, if undecided. ever, Tita Annabel, ano ba yung mga preparasyon na gagawin mo sa paghahanda na yan? Totoo ba? Balak mo daw mag-aral ulit ng, about politics, parang governance, gano'n? Yes, ano pa? mag-aral ako para hindi ako maging ignorante pagpasok mo sa ganong bagong mundo na yon. Bakit nga ba, Tita Annabel, bakit niyo po naisipan? Ano ba nangyari? Dahil gusto niyo talagang tulungan lang ang inyong mga kababayan sa North District. Doon kayo, di ba?
Actual sweet, marami na akong offer. Since Dati pa daw. kada election na offer ako. Pero this time, parang na-excited ako umpisa. Pero nung umuo na yung mga dapat hindi umuo, parang ninervyos na rin ako kaunti. Pero ngayon, pinag-iisipan ko at pinagdadasal ko talaga yan. Nako. So, kahit balita ko, as of now, nananawagan na yung mga taga-North District ng Cebu na sana tumakbo ka talaga. Bahala na sila, mga taga Cebu sa akin. Kung Alright. gusto talaga nila akong tumakbo para sa kanila, para makatulong man lang sa kanila, okay rin sa akin. Depende sa kanila yon. Yun naman pala. Palakpakan naman natin. So, pagdadasal ka din namin, Tita Annabel, hopefully, di Thank ba? you. Pero maganda pakinggan, ha? Congresswoman Annabel Rama. Thank you, Di ba sweet. level mo na si Congresswoman Lucy Torres Gomez? Ang bongga! Congresswoman Lani Mercado. Di ba yung mga... Oh, ikaw na, Tita Annabel, ang iisa ka. Maraming salamat, Tita Annabel. Palakpakan naman natin. Maraming salamat Ang bongga sa ng... pagtigas ko dito. At Diyos ko, basta ikaw anytime, it's an honor to have you here. Lalo na ang iyong mga alahas. Lahat ng mga Twitter followers ko, hello, nanonood sila ngayon sa akin. Tama! At Annabel Rama too, di ba? Yun ang iyong Twitter? Yes, Oh. Marivic, May, Eduardo, mga apo ko, nanonood ngayon sa akin. Wow! Ako din at Sweet Jan Lapus naman ako. Salamat sa bench. Dr. Smana Empay Kalayan ng Kalayan Surge Center. Doc Jerry Benaventura for my sparkling white teeth at Tatagalias para sa aking outfit na namumulaklak. Uy, eto na ngayon na agad yan. Ang mga sagot ni Miss Ria Ramos tungkol sa issue na siya daw ay naka-move on na sa mga intriga. Narito po. Ito ang katotohanan. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, it has not been an easy year for Rian Ramos. Ngunit ilang buwan matapos humupa ang isa sa maituturing na pinakamalaking unos sa buhay ng aktres. Rian Ramos is back on her feet matapos patatagin ng mga pagsubok. Thankful ako sa lahat ng mga nangyari sa akin kasi I'm a different person now and I'm a happier person now and mas nakaka-appreciate ako ng lahat ng bagay. Kababalik pa lang ni Rian mula sa Amerika matapos ang international release at premiere night ng pelikulang The Road sa Los Angeles. Ang daming lumalapit sa akin na Amerikano. Yun yung exciting doon na mga Amerikano sila at na-appreciate nila yung gawa nating pelikula. At mistulang isa na nga sa mga pinakabagong sorpresa sa buhay ni Rian ay ang pagiging malapit na nito sa isa sa mga kaibigang dumamay sa kanya during her most trying times, si Casey Montero. Pinagpapawisan ako bigla. O sige, sasagutin ko pero hindi siya pwedeng makinig. Pero, hindi nga ako kasi ready. Pag alis ko talagang yung career ko lang talaga, wala akong ibang iniisip at saka very focused ako. Ganun pa rin naman ngayon. Pero we have been spending a lot of time together and sa tingin ko, bago ko pag-isipan yung ganong klaseng bagay, I want to get to know him more. Kasi I think if there's something that I've learned, it's that kailangan mo talagang kilalanin yung mga tao bago mo talagang gawing mainstay sa buhay mo. I found out that she's a very wonderful, incredible girl, and I just really like spending time with her. May mga close ako na kaibigan na lalaki pero hindi sila nanliligaw. Alam din nila, nakikita din nila siguro sa mga kilos ko na hindi yun ngayon yung tamang time. Pero ayun, parang I'm just giving myself a chance to have friends. Yeah, to breathe and to enjoy their company. Ngayon, bagamat busy si Rian sa kanyang mga proyekto at mga panibagong endorsements, magsasantabi ng panahon ng aktres para sa kanyang sarili at sa mga pinakaimportanteng tao sa buhay niya, ang kanyang pamilya. Sa 7 ako darating dun sa Las Vegas, tapos sa 9 yung laban ni Ninong. Kaya, kasi sobra naman yung support niya nung premiere ng The Road. Dadahin ko kasi yung mommy ko sa fight. Parang bagong tradisyon. I'm taking the opportunity to spend time with my family. At saka talagang naipakita ko na mahal ko sila. Thankful ako na nandyan sila lagi. Yan.